Isa pang trahedya bago magbagong taon, sumabog ang isang bahay sa Dagupan, Pangasinan na nag-iimbak at nagre-repack umano ng lumang paputok. Patay ang isang batang mamamasko at isang magpapagupit lang na napadaan sa bahay. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Dagupan City Police Office kaugnay sa pagsabog sa isang bahay na ikinasawi ng 2 katao dito sa Dagupan City. Patapos na lang ang araw ng Pasko nang gimbalin pa ng trahedyang Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City mag-aalas 8 kagabi. Isang malakas na pagsabog ang dumagundong sa isang bahay. Lang may sumabog. Opo, malakas po. Kaya takbuhan na namin. Inisinip po namin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko po. Pero ikaw may mga sugat ka? Opo, Tinamaan ka sa ng mga... Shrapnel, mga bato. Pagkatapos, tumambad ang pinsala at mga nasaktan. Kabilang sa 2 nasawi ang 7 taong gulang na babae. Nakukunin lang sana ang pamaskong regalo ng kanyang ninang malapit sa bahay na sumabog. Sa lakas ng pagsabog, nadaganan ng bata ng isang motorsiklo na agad ding nagliyab. Kasama niya noon ang ina at kapatid na nasugatan kaya nasa ospital. Sugatan din ang ama ng biktima na noon nakatambay naman sa harap ng kanilang bahay. Kasama siya doon sa sunog. Tapos yun na po yung may bigla na nga lang daw pong sumabog. Tapos hindi na siya nakalabas. Namatay rin ang 21 anyos na estudyanteng magpapagupit lang sa barbershop na katabi ng sumabog na bahay. Yung isa pong namatay sa Villaflor Hospital po siya tinakbo. Declared po siya doon as DOA. Samantalang po yung isa naman is declared DOA doon sa site po ng blasting incident po. 5 iba pang sugatan. Patuloy pang investigasyon pero sa inisyal na pagsisiyasat, lumabas na nagsisilbing imbakan ng paputok ang sumabog na bahay. Kalapit na mga paputok naman ay may nagluluto ng mangyaring insidente. Kasunod ng pagsabog ay nasunog ang bahay at nadamay ang ilang sasakyan sa lugar. Nasa kustodiya ng pulisya ang may-ari ng bahay. Sinisikap pa naming direktang makuha ang kanilang panig. Pero ayon sa PNP, inamin na nitong sa bahay sila nagre-repack ng mga ibinibentang paputok. Paliwanag umano nito sa pulisya, karamihan sa mga paputok sa imbakan ay mga old stock mula pa nung nakaraang taon, kaya't nire-repack na lang nila para maibenta ngayong taon. Wala siya sa bahay nang mangyari ang pagsabog. Una is yung violation ng RA 7183, yung pag-iimbak ng paputok kasi hindi naman siya authorized. Pangalawa is yung namatay na 2, so homicide. Tapos yung multiple injuries tsaka properties na damage. Mel, patuloy yung pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap ng Dagupan City Police Office sa mga residente dito sa Sitio Bukig para makuhanan sila ng statement na makatutulong sa investigasyon ng PNP. Samantala, nag-file na rin ng kaso yung mga kaanak ng 2 nasawi sa insidente ng pagsabog. At sa ngayon nga ay bantay sarado ng DCPO itong lugar at hindi muna pinapayagan ang pagdaan dito sa kalsada habang ongoing pang investigation ng Dagupan City Police Office. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.